Matuwid ang dapat gawin, masama'y iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay isa sa atin, atin siyang makakapiling. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseyo. Bakit po hindi nag-aayuno ang iyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Pakibati po ang mga katabi natin kahit mainit. Good afternoon. At ngayon po ay unang Biyernes sa buwan ng Marso, unang Biyernes sa panahon ng Kwaresma. Bigyan natin ng papurit pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Alam mo ninyo mga kapatid, sa pagpasok ng Kwaresma, ito po'y hindi lamang panahon ng penitensya. Ang Kwaresma ay hindi lamang panahon ng penitensya, kundi ito'y panahon din ng biyaya. Panahon ng pagpapasalamat. Sabihin niyo po sa katabi niyo, God bless you. Pinagpala ka ng Diyos. Buhay ka pa. Totoo ho yun. Alam niyo mga kapatid, sa dami ng mga nangyayari sa paligid natin at sa dami ng mga ginagawa nating kalokohan din, kapabayaan din sa sarili, naisip mo ba yon? Buhay pa rin ako. Amen. At alam mo ninyo, tayong pumasok sa Kwaresma, tunay tayong pinagpala. Sapagkat sa pagkakataong binibigay ulit ng Diyos sa atin, upang tayo ay makapagsisi, makapagbalik loob, at mailigtas pa rin. You are so blessed. Mararanasan mo ulit kung gaano mas malaki ang awa, kapatawaran, kabutihan ng Diyos kaysa sa kasalanan natin. Ngayong Kwaresma, nagsimula ito noong Miyerkules ng Abo. Be honest, ang magsinungaling, ang laki ng electric pang babagsak. Sino ho sa inyo ang nagsimba noong Miyerkules? Salamat ho. Siguro naman wala na tayong pare-parehong abo sa noo. 2 araw nang nakakalipas. Alam nyo, buti naman ho, huwag tayong pupunta lang ulit sa simbahan dahil lang sa abo. There is greater than the ash, and that is the Holy Mass. Ang Eucharistia ang pinakamagandang paraan ng pagsisimula ng Kwaresma. Kasi kung hindi ho, baliwala ang abo kung walang pagbabago. Baliwala ang abo kung walang pagbabago. Imagine ninyo, wag ho natin masyadong pakaisipin lang kung anong korte ng abong nilagay sa atin, kung gaano karami ang abong nilagay sa atin. Ang magandang tanong, nakahanda ka na bang baguhin ni Kristo?
Nakahanda ka na bang magbago? At kung paano nagsimula tayo sa paglalagay ng abo sa ating noo, tandaan ho natin mga kapatid, isa lang ang gusto ng Panginoon. Huwag nating kakalimutan yung sinabi nung Miyerkules ng pari ng lay minister. Baka ang inisip mo lang, parang yung kaibigan ko, nung Martes ng gabi, nagmisa kami sa Patay. Martes ng gabi, sabi ba naman sa akin, Father, anticipated Ash Wednesday na ba ito? Wow! Sabi ko, ngayon ko lang narinig yun Alam ko, hindi pwede, mainit pa yung abo, kasusunog lang namin. Alam mo ninyo, ang pinakamaganda sanang tinandaan natin ay hindi lang yung korte ng abong inilagay. Sana hindi mo nakalimutan yung sinabi. Repent and believe in the gospel. Magbago ka. Magbago ka na. Sabi nga sa katabi, magbago ka na. Wow! Sabi nung katabi mo, wow! Look who's talking. Magbago ka na. Alam niyo mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Alam ng Diyos, hindi naman agad-agad tayo makakapagbago Hindi naman overnight, 1 ligo lang, mabait na tao ka na. Hindi. Ano ang sinasabi ng Kwaresma? Ng araw na ito, ang gusto ng Diyos, unti-unti, bawasan mo na. Hindi overnight yan. Huwag kang magpa-pressure. Kaya nga bakit matatakot kang magkumpisal ulit? Sasabihin ng ibang tao, mangungumpisal ka, magkakasala ka lang naman ulit. Ang mas pakinggan mo ay ang panawagan sa iyo ng Panginoon ngayong Kwaresma. Magbalik loob ka. Bumalik ka sa akin. Unti-unti, bawasan natin. Kaya meron tayong tinatawag na fasting and abstinence. Fasting, mag-aayuno tayo. Sino daw po ang kailangan mag-ayuno? 18 years old hanggang 59. Yung mga nakangiti, ito yung 60 pataas. So 18 to 59 years old, kailan ang fasting natin? Ash Wednesday at Good Friday. Sa Biyernes Santo. 1 full meal. Pipili lang tayo, magtimpi muna tayo. Walang kain ng marami. Walang baboy, walang baka, walang taba. Mabuti rin sa'yo yan. Maniwala ka. Gusto ng Diyos mabuhay ka pa. Mamimili tayo pag sinabing fasting, 1 full meal. Almusal, tanghalian o hapunan. Yung ibang madaya, 1 full meal nga, good for 5 persons naman. Yung kanyang plato, grabe. Huwag ka naman daya. At pag sinabing abstinence, alam nyo sabi, lahat lang daw ng Biyernes ng Kwaresma. Pero hamunin mo yung sarili mo. Buong araw ng Kwaresma. Pag sinabing abstinence, magbabawas muna tayo. Pero meron pang higit sa pagkain. Anong sinasabi ng unang pagbasa natin? Akala nyo ba, sabi ng Panginoon, natutuwa na ako, nag-aayuno kayo? Yan na ba ang pag-aayuno? Yan na ba ang pagsasakripisyo? Magtimpi tayo. Hindi lang sa pagkain. Anong gusto ng Panginoon? Alam mo, magtimpi ka naman dyan sa makating dila mo. Yang matabil mong dila, magtimpi ka naman sa pagmumura mo, sa paninira mo, sa panyinismis mo. Magbawas tayo ng pag-iisip ng masama sa kapwa. Yan ang gusto ng Panginoon. Magtimpi tayo sa mga maling ginagawa, maling ugali, masamang pagpapakita ng ugali sa isa't isa. Yan ang gusto ng Panginoon. Samahan mo ng pagiging mabuting tao, ng pagpapakabuti, ang iyong pag-aayuno, ang iyong sakripisyo. Iyan ang ikinalulugod ng Panginoon. Ang sabi ng ating unang pagbasa, alam nyo, parang napaka magulang, tunog magulang talaga ang Panginoon. Hindi ko kayo pakikinggan.
kung nag-aaway-away pa rin kayo, kung nagsasakitan pa rin kayo, pakinggan mo ang iyong nanay, pakinggan mo ang tatay mo, anong sabi nila? Buhay pa ako, nagpapatayan na kayo. Yan ang ikamamatay ko. Bawasan natin. Everything begins at home. Yung maling bisyo, wala namang tamang bisyo. Yung bisyo natin, yung maling gawain natin, sabi ko nga halimbawa na lang, lagi ka na lang maghapon, mainit ang ulo mo. Ngayong Kwaresma, half day lang. Kung dati-dati, kung mag-shopping ka, half day, 1 oras lang. Hanggang sa maging bahagi na ng ikaw ang mabuting natutunan mo. At pero may paalala si Kristo. Ang sabi ng ating unang pagbasa rin at ng Panginoon sa pag-aayuno, huwag mong isipin na ito'y para lang sa'yo. Hindi mo nga kinakain, Biyernes ngayon, huwag mong kainin yung taba. O sige, huwag mo itatapon. Bukas kakainin ko, Sabado na eh. Nagtimpi ka ngang hindi bumili ngayon, hindi gumastos ngayon, hindi mag-mall ngayon, pero iniipon mo pagkatapos ng Kwaresma, lalarga ka na naman. Grocery at shopping ulit, mali. Yung hindi mo gagamitin ang gusto ng Panginoon ay itulong mo sa iba. Ay ibigay mo sa iba. Huwag kang matakot. Hindi kakalimutan ng Diyos lahat ng sakripisyong ginagawa mo. Lahat ng pagtitimping ginagawa mo. Hindi kakalimutan ng Diyos yan. Kaya nga sabi sa ating ebanghelyo ngayon, may tamang oras at lugar ang pagkasakripisyo, ang pag-aayuno. Hindi yung habang nagsasakripisyo ka, panay ang pintas mo naman sa iba, panay ang sumbat mo naman sa iba. Habang nagsasakripisyo ka, panay ang away mo naman sa iba. Baliwala, kulang kung hindi natin sasamahan ng pagbabago. Kaya sa pagpatuloy na misa natin, mga kapatid, huwag tayong matakot na samahan ng Panginoon ngayong Kwaresma sa kanyang pagkasakripisyo. Hindi man agad-agad matanggal ang anumang maling pag-iisip, ang pagsisinungaling, ang kayabangan, ang kadamutan. Ang mahalaga, sinisimulan natin. Binabawasan natin. Bawasan natin ang pagsisiraan, ang paglalamangan, ang pagsasakitan. At dagdagan muli natin ang ating kakayahang gumawa ng kabutihan. Amen.